Gusto mo bang matutong mag-drive ng sasakyan na wala ka nang babayaran at mayroon pang allowance? Ang driving course na ito ay pwede sa motor, pwede rin sa kotse, pwede rin sa mga truck at mga bus. At ang pinaka-importante ay magkakaroon ka pa ng tested driving certificate na NC2 na pwede mong gamitin kahit sa abroad. Tara, pag-usapan natin ng driving NC2 libreng training course mula sa TESDA. Tara, pag-usapan natin. So unang-una, kailangan natin malaman ang basic qualification. So ano-ano ba mga qualifications? So number one, at least 18 years old pataas. And number two, kailangan high school graduate o kaya ay ALS passer o pasado na sa ALS course. Physically and mentally fit ang number three. At ang last ay kailangan marunong mag-communicate both oral and written. Okay, so ano-ano naman ang mga requirements? Unang-una, kailangan ay PSA birth certificate. Ikalawa, certified true copy ng official transcript of record o kaya yung Form 137 na galing sa inyong mga eskwelahan. Ikatlo, Certificate of Good Moral Character o kaya ay GMRC. Ikaapat ay kailangan ng 4 na piraso o 4 pieces na 1 by 1 picture with white background saka merong name tag. And kalima naman ay 4 na piraso na 2 by 2 passport size na picture. Depende sa mga eskwelahan na requirements. So, iba-iba, depende sa inyong lugar. So, magtanong lang kayo sa TESDA sa inyong lugar. Ang training duration naman, gano'ng katagal. Okay, so meron siyang 118 hours o kaya ay 20 days. So, 20 days nyo siyang aatinan. So, ang 18 hours dito ay para sa mga basic at ang 20 hours ay para sa mga common like basic maintenance and 80 hours naman para sa core competency o yung sa course mismo. Okay? So ano-ano naman mga benefits na makukuha mo dito pag nag-enroll ka sa TESDA? Una-una ay libre ang training, wala ka pong babayaran. Ikalawa, meron ka rin libreng assessment fee, wala ka rin tuition fee. Okay? Ikatlo, may annual accident insurance ka pa. And then ikaapat, may training support ng TESDA. At ang ikalima ay ang personal protective equipment o yung mga ginagamit natin para protektahan tayo o ang ating sarili. Okay? May allowance din po yan. So, ito ang pinaka-importante ngayon. Paano tayo mag-apply? Okay? So, step number one, visit the nearby TESDA office. Okay? Ibig sabihin, puntahan nyo lang sa inyong lugar ang pinakamalapit na TESDA office o kaya ay district or provincial office. Okay? So, i-google nyo lang ang TESDA near me. Okay? So, yun lang isa-search ko sa Google and then ibibigay nyo kung saan yung location ng TESDA. Okay? So, tanong nyo lang kung meron silang ganitong course. Then, step number 2, kailangan mag-submit tayo ng mga required documents. Kasama yung number 1, application form. Pwede manggaling din sa TESDA office. Okay? Pwede tayong humingi, pwede tayong kumuha. And then number 2, filled out assessment guide. May guide po sila na ibibigay sa inyo para sa inyong qualification. Okay? And number 3 ay 4-colored passport size na photo with white background. Saka may kwelyo, no? Kailangan yun yung nasa picture natin. I-print nyo lang ang inyong pangalan sa likod passport size. Then step number 3, kukuha na tayo ng exam and then get the admission slip. Okay? And then step number 5, take your competency assessment result. Okay? Kung nakapasa kayo o hindi. So malalaman nyo ang inyong resulta. And then step number 6, kung nakapasa naman kayo ng driving test, pwede na tayo mag-apply sa certification ng TESDA sa inyong lugar o sa inyong. And then step kolekta, o pwede nyo na kunin ang inyong certification for NC2 o kaya ay Certificate of Competency within 7 days. Okay? 1 linggo lang, pwede nyo na kunin yung inyong NC2 certificate. And then, upon completion naman ng course ito, so matapos nyo na yung course, qualified passers can pursue. Ibig sabihin, kung nakapasa na kayo, pwede na kayo dumiretso sa ibang kurso o mas mataas na kurso para sa TESDA o para sa inyong driving. Okay, so pwede na kayong kumuha ng professional driver,
pwede na kayong kumuha ng light vehicle driver. Course po yan, or travel abroad as a driver. And then, so paano tayo naman makakapasa sa written exam? So meron tayong video na galing sa LTO, pero ito ay random. Ibig sabihin, marami silang set ng exam, kaya hindi natin pwedeng dayain, pero pwede natin pag-aralan. Okay, so meron po tayong video niyan at ilalagay ko po ang link sa description para kukopyahin nyo na o doon nyo i-click para mapanood nyo yan. Okay? So, meron ding hotline ang TESDA kung kayo ay mayroon pang mga katanungan. Okay, so isa-isahin lang po natin yan. Ang kanilang address, ang kanilang telephone number, at huling-huli ay ang kanilang email address. Pwede nyo silang i-email. Okay? So, next naman is ang mga frequently asked questions. Yung mga posible nyong itanong. Okay, yan po yung FAQ. So, unang-una, can I apply for a higher driving qualification after the completion? So, natapos na kayo at nakapasa na kayo. Pwede ba kayo mag-apply ng mas mataas na qualification? The answer is yes. You can enroll in other related courses. So, pwede po yan para ma-improve ang inyong skills o ang inyong kaalaman. Okay, so do I need my own vehicle to complete the training program? Actually, hindi. Hindi nyo na kailangan na may sarili kayong sasakyan dahil ang eskwelahan mismo ang magpo-provide ng sasakyan sa inyo. Do I need to have a professional driver's license before enrolling? Actually, hindi. Kasi doon pa lang tayo kukuha ng professional driver's license pagka nakapasa na tayo. Pero dapat meron kayong student permit. Okay? So kumuha na kayo ng student permit para mas madali ang proseso. Okay, so next, is this course recognized abroad? Yes. Driving NC2 is recognized in other countries. So marami na tayong mga Pilipinong nasa abroad at nagamit nila ang kanilang mga NC2 para so meron pa tayong mga ibang test na videos na pwede nyo panoorin. Kamukha niyan, unang-una, good news, may bagong kurso na alok. Ito para sa mga content creators at sa vlogger. Kalawa, paano mag-enroll at mag-register o pumili ng kurso sa TESDA. Pero dito tayo niyan. Ikatlo, mga bago at libreng training program ng TESDA at ang huling-huli ay ang TESDA Scholarship. Okay, so ilalagay ko po yung link niya sa description para kopyahin niyo na lang at pwede niyo panoorin. So hanggang dito na lamang po at sana katulong uli kami sa inyo at huwag niyo lang kakalimutan na mag-subscribe, like at i-hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong release na video at press na press pa. Mula po sa Promag TV, maraming salamat po sa panonood and God bless us all.